So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, another update na naman tayo patungkol sa West Philippines din nating mahal. No? So, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. So, meron ito pamagat na PH warship. Hinarap ang China sa Sabina Shoal. Amerika at South Korea gagawa ng mga barko sa Subic. So, kapanabik to men. So, yan yung panonoorin natin ngayon. So, again, ang video ito ay mula kay Good News Philippines. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, PH warship hinarap ang China sa Sabina Shoal. Amerika at South Korea gagawa ng mga barko sa Subic. So, for sure, marami talaga sa atin dito na gusto talagang makita na pumalag na yung Pilipinas. So, yun. Like, comment, share, subscribe. Panoorin natin to. Start. Yan, super good news. Pilipinas ipinakita. Ulit. Mga idol at kabayan, super good news. Pilipinas ipinakita ang tapang. Diba? Nagpadala ng barkong pandigma sa Sabina Shoal. Hindi na pinaporma pa ang mga barko ng China. Diba? Ito yung gusto natin, men. Iba talaga yung administrasyon ni PBBM, men. Ang pagtatayo ng mga artificial na isla ng China sa West Philippine Sea. Hindi papayagan ng Philippine Navy. Tama. China is out, Amerika at South Korea are in. Dalawang kaalyado ng Pilipinas nagsanib puwersa upang palakasin ang ekonomiya at depensa ng ating bansa. Salamat din sa mga ka-allied ng Pilipinas, Ay heavy industries ng South Korea nakipag-partner sa Cerberus ng Amerika upang gumawa ng mga barko dito sa Subic Bay sa Pilipinas. Wow. Aba, 5,000 hanggang 15,000 mga Pilipino. Grabe, no? Napaaba-aba si Good News Philippines, men. 5,000 to 15,000 Pilipino yung magkakaroon ng trabaho. Di ba? Ganun kalala or ganun kagaling si PBBM, men, na yung sabi kasi nila, pagala-gala lang yung Pangulo. Di nila nakikita to, men, na yung mga kapilipinuhan natin magkakaroon pa ng trabaho. Na tapos napapalakas pa yung seguridad ng bansa. Di ba? Tuloy. Ang posibleng mabibigyan ng trabaho dahil dito. Chinese ambassador hindi immune sa kasong wiretapping. Kapag napatunayang isa siya sa mga responsable dito, batas ng Pilipinas ang mananaig laban sa mga banyagang abusado at nagkasala dito. Tama. Community would only refer to performance of the regular performance of their functions. Pero kung yung ginagawa mo outside your functions na nag-commit ng violation sa under the revised penal code, pwede ka ma-prosecute. Isang Diba? daang mga Tapos sasabihin nila, tapping lang naman yan eh. Ginagawa naman nila ng iba para makukuha ng ebidensya. Men, national security yung nakasalalay natin dito. barkong dimotor ng Pilipinas naglayag sa Bajo di Masinloc. Naglagay sila ng mga boya sa West Philippine Sea upang igiit na ang West Philippine Sea. Atin to, Philippine Coast Guard nag-deploy ng 2 barko at eroplano para sa seguridad ng civilian convoy. Grabe, no? Philippine Navy pipigilan ang China sa pagtatayo ng mga bagong artificial na isla sa West Philippine Sea. Matapos makumpirma ng mga otoridad ng Pilipinas ang posibleng panibagong gagawing reclamation area ng China at kalaunan ay tatayuan ng mga base militar ng People's Liberation Army Navy sa Sabina Shoal. Grabe, no? Ginawa na talaga nilang like inaabuso talaga nila yung sa atin naman sana. Kaya dapat talaga to masampulan or itigil talaga eh. Agad ang Philippine Coast Guard at hukbong dagat ng Pilipinas. Inihayag ng tagapagsalita ng Philippine Navy na nagpadala ito ng isang barkong pandigma sa area malapit sa Sabina Shoal. Ito ay para masigurado na kung sino man ang gumagawa ng pagtatambak ng mga patay na coral sa Sabina Shoal ay mailantad ang kanilang mga maling aktibidad. Sinabi ng Philippine Navy na hindi nito papayagan ang anumang reclamation sa Escoda o Sabina Shoal dahil nasa loob ito ng sovereign rights at sovereignty ng Pilipinas. Tama. Sa pagkakataong ito, ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na hindi tayo magpapasupil sa mga panggigipit ng China sa sarili nating katubigan at nasasakupan. Hindi man diretsahang pinangalanan ng Philippine Navy ang bansang may kagagawa ng mga ito. Pero kung si Philippine Coast Guard Commodore J. Tarella ang Matik na yun, men. Kahit hindi pangalanan, men. Alam na natin kung sino yung may gawa niyan. Yun nga lang, hindi tayo pwedeng magbitaw ng pangalan kasi wala naman tayong ebidensya, no? Pero sino pa bang gagawa niyan, men? Alam naman natin kung sino lang yung ganid na bansa dito eh. Tuloy.
tatanungin. Base sa mga ebidensyang kanilang nakalap, China ang siyang responsable sa mga pagtatambak ng patay na korals sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Super good news mga kabayan, Amerika, South Korea at Pilipinas nagsama-sama para palakasin ang shipbuilding sa Subic Bay. Kahapon, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa panibagong pagpupondo na gagawin ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng South Korea, ang Hyundai Heavy Industries. Sinabi ng Pangulong Marcos Ang galing talaga ng PBBM. Ibang klaseng pangulo talaga. Comment kayo sa baba guys kung nag-a-agree kayo. Junior, dahil dito muling babalik sa mataas na posisyon ang Pilipinas sa shipbuilding sa buong mundo sa tulong ng Hyundai Heavy Industries. Magsasanib puwersa ang mga kumpanya ng Amerika, ang Cerberus at South Korea, ang Hyundai Heavy Industries sa Subic para gumawa at magkumpuni ng iba't ibang uri ng barko dito sa Pilipinas. Nang sinabi ng Philippine Navy na dito na at tayo na ang gagawa ng mga barko, posibleng ito na ang mga patotoo. Patatakbuhin ng Hyundai Heavy Industries ang dalawang dry dock sa Subic at mga kailangan ito ng 5,000 hanggang 15,000 mga manggagawa. Para lang sa inyong kaalaman, ang Hyundai Heavy Industries ang gumawa ng dalawang Jose Rizal class frigate ng Pilipinas. Grabe ano. Ganun talaga tayo ka-solid men sa kanila men. Like, binibigyan talaga nila ng value yung Pilipinas. Iba talaga yung bansa ano na mahilig makipagkaibigan, makipagkapwa-tao. Di kagaya sa China, loaner na gamin. Sobrang dami pang galit sa kanila kasi ganid eh. 'Di ba? Deserve din nila 'yun. At kasalukuyang ginagawa ng kumpanya ng South Korea ang 2 pang corvette at 6 pang offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Kaya tamang-tama lang ang pagsanib puwersa ng Amerika at South Korea upang matulungan ang ekonomiya at depensa ng Pilipinas. Nice. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, pabor ba kayo dito? Mag-comment lang kayo sa video na ito. So ayun, pabor ba kayo guys? Comment down below. Ako pabor ako min. Yan talaga yung pinaka-needed natin eh, na may magsuporta talaga sa atin na bansa, no? Though hindi naman talaga natin hinihingi yung mga yan. Nag-i-invest din tayo. Sa atin lang talaga nito, if ever na aabot tayo sa time na kikailanganin natin ng mga kagamitan, ay ang mga bansang to ay handa silang magbigay ng tulong sa atin. Yun yung isa sa kinaganda talaga sa ginagawa ngayon ni PBBM na bumibisita-bisita siya sa ibang bansa para yun mangalap ng kalyansa, magpalakas, 'di ba? Ganon yung isang true leader talaga min. Iniisip talaga yung kapakanan ng bansa. Sa ibang balita naman mga kabayan, ngayong araw ipinakita ng Pilipinas sa China at sa mundo ang tapang na dumadaloy sa dugong Pilipino. Yun. Na ang pagpunta sa Panatag Shoal gamit ang mga bangkang dimotor ay isang karapatan at kalayaan na hindi pwedeng alisin ng China sa atin. Tinatayang nasa 100 mga bangkang dimotor, sakay ang mga kababayan nating mga Pilipino ang pumalaot sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang layunin ay ang magbahagi ng tulong sa pamamagitan ng libreng krudo at iba pang supply sa mga mangingisdang Pilipino. Naglatag din sila ng mga markers o mga boya na may pangalang West Philippine Sea. Atin ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng 2 barko. Yung nakakatawa dito, yung barrier incident dati, na yung naglagay yung China ba ang kakapal ng mukha nila, di ba? Tapos yun nga, dahil inutos ng Pangulo at tinugunan naman agad ng Coast Guard na tinanggal nila. Nakaka-proud yun men kasi at least nanindigan talaga tayo ba? Hindi. Sobrang laking kaipalan kasi yung ginagawa ng China men. Nilalagyan nila ng barikada yun. Sa atin yung lugar na yan. Tayo pa yung hindi makakapasok, di ba? So, para sa akin nga, ang sarap tingnan na, grabe no. Ganito dapat yung Coast Guard natin nagawa talagang putulin yung lubid ba. Ganun dapat tayo yung nasa tama dapat manindigan talaga tayo. Tuloy. BRP Boracay at BRP Panglao upang magbantay at masiguro ang seguridad ng civilian convoy. Ito ay matapos makatanggap ng impormasyon ang Philippine Coast Guard na naglunsad ang China nang hindi bababa 30 mga barko kabilang na dito ang Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at maging Chinese warship sa Baho de Masinloc. Diba? Buti naman walang nangyaring water cannoonan. Wow. Ganyan dapat.
100 barko ng mga mangingisdang Pilipino pumalaot sa Bajo de Masin. Actually, kinukontra pa nga to ng mga Pilipino pro-China na kesyo, nandyan na naman kayo, tinitrigger na naman yung China. Kayo talaga yung magiging dahilan kung bakit iwawar tayo ng China. Mga ganun-ganun na tayo pa yung sinisisi. Para sa kanila talaga, bawal ang tumindig eh. Nakakalungkot yung ganun, men. Like, nakakalungkot talaga. Hindi mo masabi kung concern ba talaga or iwan. Personal interest lang nila. Chinese ambassador hindi immune sa kasong wiretapping kapag napatunayang isa siya sa mga responsable dito. Batas ng Pilipinas ang mananaig laban sa mga banyagang abusado at nagkasala dito. Tama. Mahalaga pong malaman ng lahat na noong 1965, pumirma ang Pilipinas sa isang kasunduan. Ano yan? Noong 1975, niratify din ng China ang isang kasunduan. And they call this convention the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And I call... Di ba? Pumipirma-pirma sila, tapos kapag kahihingin natin sa kanila yung mga diplomat protest na yan or whatsoever, di naman nila sinusunod. Yung utak din kasi ni Simin. Article 41, diplomats must respect the laws and regulations of the host country and must not interfere in its internal affairs. Wiretapping violates this provision. About pala yun sa wiretapping. Sorry. Correct. I'll correct or stand corrected. Ito, one of the consequences according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations is this: the host country may take measures such as expelling embassy staff, reducing the staff of the embassy, or even... Sir, may we ask, don't diplomats have diplomatic immunity po from prosecution in domestic laws? At least insofar as Ambassador Wang Xilian will be concerned. He's immune. He's immune. We still maintain that. Except yung immunity would only refer to the regular performance of their functions. Napangaralan pa tuloy. Tapos ito, iba na naman yung pagkakaintindi ng China dito. Contained in this convention on diplomatic relations. Pero kung yung ginagawa mo outside your functions na, halimbawa ikaw ay staff lang. Nag-commit ng violation sa under the revised penal code, pwede ka ma-prosecute as far as I'm concerned. But of course, it will be subjected to diplomatic negotiations. Diba? Pasalamat nga itong China kasi itong Pilipinas talaga, parati talaga nating sinusungkit yung diplomatic protest or diplomasya Nag-ano talaga tayo Tapos pinapalabas pa na tayo yung sira-sira dyan. Tayo yung may some kind na panghaharas dyan. Tayo nga yung tayo nga yung nag-i-initiate kahit na winawater cannon na tayo. Tayo nga yung diplomasya na lang brad. Tapos hindi nila i-respect. After mga few days, few weeks, water cannon ulit. Diba? Kaya sometimes talaga, papaisip na lang talaga tayo na sarap din talagang piktusan ito paminsan-minsan Diba? Ang sarap palagan. Luckily na lang din kasi yung mahal na Pangulo natin ay nanindigan talaga Yun nga yung iba, yun nga lang yung iba minamali nila or iniiba nila ng tanggap yun kesyo nagpapabilib lang yan. Nung nagpapabilib porque ba ginawa niya yung mostly gusto ng Kapilipinuhan, nagpapabilib na ba yun? Kesa naman sa mga taong nagpapabilib na sa pamimigay ng mga ayuda, doon lang talaga nakapokus. Ito, sobiranya talaga natin, sinasabihan yung pampapabilib. Para sa atin lang din naman yan, tayo lang din naman yung makikinabang dyan. Yung future generations lang din naman natin yung makikinabang dyan. So, saan kayo humuhugot na nagpapabilib lang? 'Di ba? Lahat naman ng politiko ganun, 'di ba? Mas mabuti na nga yung ganun May nagawa talaga, hindi yung puro na lang kaipalan lang.
minsan kasi kailangan talaga nating ipaglaban din talaga kung ano talaga yung sa atin. 'Di ba? Tayo magpapadala sa takot. Sinubukan nga na ibang bansa eh. Hindi naman pumalag yung China. Tapos tayo konting blackmail or konting pananakot lang gamit yung bibig ng China. Titikom agad tayo kahit na harap-harapan na yung pagkapanalo natin. Ha? Wala ba tayong gagawin dyan? Manahimik na lang ba? Sabi ko nga sa inyo, men, kung siguro si PRRD, pro-Pilipino siya, for sure mag-a-agree din kayo. Balibasa kasi politiko yung sinusuportahan nyo eh. Ako, I support PRRD pero not in this WPS talaga, men. Ayaw ko yung some kind niya sa yung take niya dito sa WPS. 'Di ba? Yun lang naman eh. Yun yung pinaka-problema dito kasi nakakalungkot na basta-basta na lang natin isuko, 'di ba? Tapos ngayon tayo pa yung winawater cannon, tayo pa yung parang tinataboy na parang hayop diyan sa teritoryo natin. 'Di ba? Saludo din doon sa mga mga mangingisda. Sana din safe sila doon, wag silang padalos-dalos. Yun. Saludo din sa katapangan nila. At least may nag-stand din sa stand natin dito na tawag diyan kahit hindi tayo makapunta doon, pinapakita nila yan na yan din yung gusto natin. Pinapakita nila na ipamukha din sa China na Philippine territory is for Philippines, WPS is for Philippines, 'di ba? Yun lang naman talaga yung pinaka-catch dito eh. Ang sa atin lang talaga dito, magtulungan tayo and then yun, magdasal tayo. So, I think hanggang dito na lang muna guys. Good News Philippines, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe, Filipino Aces. So, like, comment, share, subscribe. So, I think that's it na lang muna guys. Thank you so much for watching. Filipino Aces out.